not nakakaumay, segregate one nakakadiri, from the other. nakakasuka, And as mentioned earlier, under the nakakatawa Constitution, to hold ang manood sa Kongreso, simultaneous mga kababayan. Dito Is sa the mga VP kumakalaban may be kay VP appointed Sara. as a member Lord. Ano ba ang kasalanan of ng the sambayan ng cabinet? Pilipino And that's kung why bakit hindi pinaparusahan nga ng po ating mga mata, mga kababayan, kailangan na manood sa confirmation. mga taong ito? Na ang sabi ni Atty. Topacio, ha? Ang sabi ni Atty. Topacio. Pero orin niyo po, ha? Habang tinatalakay po ng mga pangit Ang mga pangit. ang complaint laban kay VP Sara Duterte. Kaya wala akong sinasabi kung sinong pangit yan, ha? Mga pangit. Oh, siya nagsabi niya na, habang tinatalakay ng mga pangit. Oh, pangit. Hindi ko sinasabing siya de Lima yung pangit, ha? Hindi ko sinasabing si Jerby Lustro. Hindi ko sinasabing si Percy Sendanya, ha? Diyos ko, Marcibal. Oh, Diyos ko, Lord. Oh, yan ang naghaharing uri ngayon, mga kababayan, dyan sa pagdinig sa Committee on Justice sa impeachment ni VP Sara. Diyos ko, Lord. Ang itsura ni na Luis to, mga kababayan, ni na Percival at Dilima. Habang tinatalakay daw ng mga pangit, mga kababayan. Oh. Wala akong sinasabi. Basta mga pangit. Hindi libelous yan. Walang identification. Ha? Sira pa araw nyo pag nakita nyo yung pagmumukha ng mga tao dyan, eh. Oh, nakita ko nga yung mga Oo, may bukang palak. mga double Huwag kang palaka. T. May bukang chewing gum na naapakan. Deform ang mukha. Kaya nung panoon lang, umaga eh. Masisi. Huwag kang chewing gum na apakan. Grabe ka. Yung araw nyo, pambihira. Ay, mga swangit. Oh. Kaya ano na natin yung pinag-uusapan nila ngayon. Oh. Ano na eh? May maaasahan pa ba tayo, mga kababayan? Puro mga pautot itong mga gunggong na ito, mga kababayan, na alam na natin na luto na. Lutong Marcos na, mga kababayan, itong impeachment ni VP Sara. Sa Committee on Justice. House. Kasi alam naman natin, luto naman yan eh. Lutong Marcos. Diba? Sinasabi nila Makoy. yung 18 Marines. Mm. Ay. Dito na lang tayo sa 18 Marines, mga kababayan, na binasura din ni Lacson, mga kababayan, dahil ayon sa kanyang matiks-matiks, mga kababayan, imposible daw, Diyos ko, Lord. Wala daw kredibilidad. 18 yun, nagsasabi, isa-isa, may litrato pa. Oh. Eto si Madriaga, walang litrato, walang nagko-corroborate sa kanyang testimonya, mag-isa siya. Yan na, mga credible. kababayan, no? Kaya- Si Madriaga, mga kababayan, credible daw, pero ang 18 Marines, hindi. O 16 Marines na lang, pero 18 militaries. Dahil yung dalawa, mga kababayan, military din yun eh. Yan ang standard ng Standard ng mga bobo. justisya rito Oh. sa Pilipinas. O bob lang, mga kababayan, no? Si Madriaga, credible, tapos ang 18 Marines na walang criminal record, mga kababayan. Hindi credible. Stabilization daw. Pangungunahan ka pa ng Blue Ribbon Committee Chairman. Hindi ba dapat ang Ugot Blue ang Blue Ribbon Ribbon eh. Committee dapat, di ba, pinangako ni Lacson. Panfilo Lacson na we will go where the evidence leads us. O, andyan ang ebidensya, mga kababayan. Nililigaw tayo ni Lacson. Ayaw niyang tingnan. Dahil base daw sa kanyang mathematics, mga kababayan, hindi na pwede. Imposible daw. Wrong answer is wrong. Sa matics-matics. Ano nangyari? Wala eh. Ay, naku, baklang. Basta hindi niya gusto Lacson. marinig anything that he does not want to hear, hearsay. Oo, kahit hindi na hearsay, kahit testimonial evidence na, kahit eyewitness na, hearsay, Hearsay pa rin. stabilization. At pag tinanong mo yung witness, siya sasagot. Oo, Siya sasagot. Oo. Ang aklang yun. Kasing Blue Ribbon Chairman yon. Ngunit, hindi naman po baka malilin lang ang taong bayan. Kitang-kita na natin. talaga. yan. Oo, kita mo, may nagsumbong ha, na Subong. may corruption. Sinong inimbestigahan? Yun bang isinumbong? Hindi, yung nagsumbong. Yung O, yung witnesses. NBI Yung daw, witness. iimbestigahan yung background ng 18. Anong background? Dating Marine. O, kilala nga ni... Walang mga criminal records, mga kababayan. Pero regardless, mga kababayan, mayroon silang ebidensya na hawak at talagang konfirmado na sila ang mga tauhan ni Zaldico. General Esperon. Opo. May dating Marines, 16, 2 isundalo. Ngayon itinatanggi. Hindi, sundalo. Tama naman yung sinabi, hindi Marines. Kasi Opo. ang Marines Sundalo ay yung hindi dalawa. naman, Sundalo. Army, iba yun eh. Iba Ang yun. soldier ay yung infantry yan. Ah. Sailor ay
Navy. Opo. Airman, piloto. Yung Ang pala. Marines, ibang branch. Ibang Ibang Pero branch. usually ang Marines, kaya nga Marine, nakasakayan sa barko. Yan ang pag unang bagsak, yan ang unang bumababa. Marines. Oo. Kung hindi ako nagkakamali, kasama sa Navy ang Marines since time immemorial. Opo daw. Oo daw, sabi ni Victor. Hindi siya Army. Opo. So, pag Oo. Parang mayroon nga silang 3 years na kontrata, mga kababayan, nire-renew. Kaya yun, na-dismiss sila, mga kababayan, dahil karamihan sa kanila nag-awol, hindi na tinapos yung kontrata. Pero hindi ibig sabihin na naging masama sila. No. Common yan sa Marines, mga kababayan, dahil yung iba, hindi na natitiis, mga kababayan, dahil 3 taon maatras na. Army, sundalo, infantryman yan. Opo. Airman, piloto, Air Force, Navy, Marines at Sailor. Oh, ex-Navy nga pala siya, no? Oo nga, yan. Tama, di ba? Ex-Navy, Marines. Oo. So, notwithstanding na may mga batas, may witness protection, Opo. yan ha. Yung si Bernardo na siya lang ang nagsasabi, wala siyang resibo, kumbaga. Wala siyang litrato, wala Resibo. siyang dokumento, nothing. Credible yon, pinakulong nila si Bong Revilla. Oo nga, no, mga kababayan, no. Kaya, nagduda tayo doon, mga kababayan, sa kinanta, ha? Kinanta ng Bernardong, yung Yusek Bernardo. Yung mga senador sa halip ng mga kongresista, mga kababayan. Ando na si Boying Si Boying ang nagkukumpas. Etong no? 18, may litrato, nakitang-kita nyo, may tail number pa. Opo. Yung chopper. Oh. Same chopper na ginagamit-gamit ni Ping Lacson. Aroy! Oo. Pero Aroy, yun hindi aroy, credible. aroy. Hindi Kasi credible. wala sa Sumakay sila sa chopper na yon. kanilang istorya. Ayun. Nakakabasag ng trip kumbaga na walang kasalanan si Romualdez at si Marcos Jr. Basta doon na napunta, labo-labo na yan, sama-sama na yan, bablock na nila. Wala na credibility. Pati Ayun na. ombudsman, ewan ko kung anong aksyon ang ginagawa ng ombudsman, ha? Boots Boying. Ngayon, delikado po yan, sinasabi ko sa inyo. Alam nyo kung bakit? Dahil kung tingin ng mga taong bayan ay wala na silang mapagsusumbungan, Wala na talaga. ay delikado yan. Ay yung kasing Blue Ribbon, yung inquiries in aid of legislation, Opo. Hudas Lacson, bagamat no? hindi naman piskal yan, Hudas. hindi naman huwes yan, diyan nakikita kung saan may mali at paano itatama by means of enacting new legislation or amending existing legislation. Yung ombudsman pwedeng magsumbong dyan kahit sino, anonymous nga Kaya Kahit sa tissue nga, mga kababayan. Nagtaka ako. Oo, kahit sa tissue. Pwede mong isumbong. Dapat niyang imbestigahan. Mayroong mandatong ombudsman. Pero ngayon, si Boying, nakita lang niya na isa lang pinabit sa 18, mga kababayan. Wala na itong credibility. checkin pa daw yung credibility. Imposible na daw. Ay, Diyos ko, Lord. Actionan mo na, imbestigahan mo na, doon mo na i-check yung credibility. Hindi yung check mo muna yung credibility bago mo Tanggapin. i-launch yung investigation. Kahit ba, sira ulo Grabe yan talaga, no? Kung tama ang sinasabi halimbawa, may baliw. Opo. Tago na pangalan Trillanes. Ang sinasabi, ang H2O ay tubig. Hindi mo paniniwalaan dahil baliw. Tingnan mo muna kung tama yung sinasabi. Tama yung sinabi. Genius. H2O. Halimbawa, si Pangulong Marcos, Bangag! sinasabi niya, ang CO2 ay carbon dioxide. Ang bangag, mga kababayan, no? Ang sabi niya na, wag mag-alala daw, mga kababayan, dahil sapat daw ang ating supply ng langis kahit pa'y magkagera. Diyos ko, Lord, saan mo kukunin ang langis? Sa mukha mo, bangag? Akala siguro niya, mga kababayan, na yung gera matatapos lang ng isang araw. Paano kung magtagal, ngag? Wala ka lang. Walang maisip na iba, mga kababayan. Ayuda. Dagdagan ng pondo. Manghikayat. Ang utang naman daw, mga kababayan, para mamigay ng ayuda. Yan ang contingency plan ni Bangag. Ang H2O ay carbon dioxide. Hindi. Kahit presidente yan, H2O, ano yan? Water. Carbon dioxide. CO2. tingnan Mali. mo kung tama yung Ayun. sinasabi. Ganun yun. Ang tawag doon sa argumentation ay genetic fallacy. Genetic Tinitnan fallacy. mo kung sinong pinanggagalingan, hindi mo tinitignan yung impormasyon. Pero
Pero yung sa Marines pa lang mga kababayan, hindi naman yan Hindi ka nga dapat magduda dahil talaga mga dating mga sundalo. Kung tama o mali. Ayun. Ngayon, dahil below sea level ang kredibilidad ng ating Pangulo, pag Bangag. sinabi ng Pangulo, ngayong araw na ito ay Lunes, baka hindi mo pa paliwala. Oo nga. Tingnan mo muna yung kalendaryo mo. Kasi, Check mo muna. Oo, kasi Bambubudol to eh. wala nang naniniwala sa Ayun. kanya. Sabihin niya, ngayon ay Lunes, bukas ay Martes. Ay, taka muna. Baka nambubudol ka na lang. Sinungaling to eh. Tama naman. Ayan. Di ba? Tama nga, tama. Kahit sinungaling siya, tingnan mo yung impormasyon kung tama o hindi. Kasi sabi nga nila, even a broken clock is right twice a day. Di ba? Kahit yung sirang relo. Ay, tama. 2 beses Dalawang isang beses, araw, tama yun. Bawat yun ng 10:15. Di 10:15 in the morning, tama yun. Opo. 10:15 in the evening, tama yun. Tama Pero yun. sira yun. Sira. Yun ang sinasabi ko. In fact, under the Ombudsman Act, even anonymous complaints, kahit hindi pangalanan, noong nagsusumbong ang sarili niya, Opo. pwede pong mag-embestiga ang Ombudsman Ayaw ni kung Boying. kalawak ang Ayaw ni Boying, ayaw ni Lacson. kapangyarihan Nasyo nga. ng Ombudsman. Ayun. Basta may detalye. Opo. Halimbawa, ako po si X. Yan pong si Victor. Halimbawa, sabihin natin si Victor ay mayor. Yan pong si Victor na mayor ng ganitong bayan. Opo. Ang dami pong bahay niyan. Sobra-sobra sa kanyang sweldo. At ang dami po niyang chicks. 5 ang babae niyan. Lahat may anak siya. Yun. Chicheck mo pa rin. Chicheck mo pa rin. Yun. Chicheck mo pa rin. Basta may detalye. Opo. Ngayon, kung walang detalye, syempre hindi mo pwedeng i-check. Halimbawa, ako po si X. Doon po sa lugar namin sa Negros Occidental ay may katiwalian po. Maraming pagnanakaw. Walang detalye. Hindi pwede yun. Pero pag pinangalanan mo na, etong 18, pinangalanan May nila. details na May eh. details. Pero wala mga kababayan. Pikit mata pa rin itong mga Ombudsboying at sina Blue Ribbon Lacson. 8. May time. May amount. Okay. May taong pinagdeliveran. May litrato. Sinumpang salaysay. Nagpapakilala sila. Eto kami. Humarap sila sa media at sa taong bayan. Opo. Ayaw pa ayat ng aksyonan eh. Kabagal-bagal. Ayaw yan. talaga. Kaya lang, alam na natin yan. Yung KVP, bini-BS lang tayo niyang sina De Lima, sina Luis. Yung mga swangit. Yun ba tinutukoy mong swangit? Yung mga kaanyagan lang mga di umano'y nadalhan ng maleta. Aroy! Wala yan. Luto na kami yan. Huwag nyo nang panoorin yan. Aside sa masakit sa mata mga kababayan. Nakakatawa itsura. Sira pa araw nyo pag nakita nyo yung pagmumukha ng mga tao dyan eh. Nakita ko nga yung mga Oo, may bukang palak. mga double Huwag kang palaka. May bukang chewing gum na naapakan. Deform ang mukha. Kaya nung panoon lang, umaga eh. Masisi. Huwag kang chewing gum na apakan. Grabe ka. Yung araw nyo, pambihira. Talaga. Luto yan eh. Parang yung ginagawa Mukhang nila sa saba. ICC kita nyo naman buti nga, ako natutuwa. Nung una hindi ako believe dito kay Kaufman, pero mukhang okay naman siya ha. Kita mo naman yan. Unang-una, So far, parang na-redeem ni Kaufman mga kababayan. although nabibwisit ako pag pinapanood ko yun kasi talagang malaking insulto sa akin bilang Pilipino. Correct. Kakitin mo, yung nangyayari sa Middle East, di ba, nagkikira roon. Gusto mo ngang iuwi yung mga Pilipino dito Opo. para maging Ligtas. ligtas. Yun ngang nakakulong na Pilipino sa ibang bansa. Tinutulungan natin. Drug pushing pa nga murder pa nga, mga heinous crimes pa. Heinous crime pa. Gusto mong ibalik dito. Dito litisin. Dito litisin, dito. Kung ano man, di ba? Opo. Yung isang tao na nag-war on drugs, na sinasabi nilang deadly, siyempre, meron ba namang war na hindi deadly? Ayan. Bakit? Ang kinakalaban mo ba ay mga snatcher? Hindi po. Ang kinakalaban mo ba illegal vendor? Ang kinakalaban dito may mga armas mga kababayan. Ayan. Mga sindikato to, bilyong-bilyong piso nakataya, lalaban ito, may Correct. mga armas ito. Bago, hahayaan mo na ang maghusga yung mga banyaga na hindi naman alam na hindi naman Hindi nila alam siguro mga kababayan na sira ulo yan si Trililing. Pero kitang-kita naman mga kababayan kahit hindi. Malamang
pareho mga siraulo din yan mga kababayan ng yung taga-ICC. Tumira rito ni 2 segundo. Correct. Ilang beses pumunta rito. Di umano, sinuhulan pa ni Trillanes. Oo. Yung paniniwalaan natin. Yung affidavit nung 18 Marines. Sinuhulan. Anong alam niyan sa tunay na pangyayari rito? At bakit kinailangan ang war on drugs? O, di ba? Na mismong mga bilanggo nagsabi na si Laila de Lima ay sangkot. Kaya nga Saba. niliti siya. Opo. Napawalang sala siya. Alam niyo kung bakit? Dahil bangag ang Kasi wala nang suporta yung mga witnesses ng panahon ni abandon ship ang mga witness mga kababayan. Pinabayaan ng bangag. Pangulong Marcos Jr. In fact, Bangag. diba, ni-report ko na rito, may nagsabi sa akin, di umano, na gusto nilang pa-inhibit yung si Judge Guido. Oh. Na Yung ni estudyante Dilima, niya. no? Oo, yung estudyante niya ayaw na ng pamunuhan ng DOJ. Meron ba namang ganon? Oh. At naging malabnaw na, malambot na ang DOJ doon. Paano BFF na nila si Laila de Lima? Nautusan na nila. Diyos ko, Lord. Nautusan na nila na gibain yung mga kalaban nila. O, di ba? Let's talaga ng Ayan, gobyernong may mga bangag na to, no? text messages ako dyan. Anyway, eto, isa pa. Eto sa ICC, alam din nating luto ito. Kasi nga, unang-una, Team Lutong Macau. tira sila at sinabi, nasuhulan daw yung mga nag-imbestiga. Di ba, may iskandalo pa nga yung si Karim. Opo. Di ba, hindi niya Yakis. sinabi, siya pala yung investigador bago siya rin yung maghuhusga. May sex scandal pa nga yan eh. Opo. Alam niyo, mamaya papaliwanag natin yung mga mekanismo ng mga Western powers na yan, yung mga neoliberals na hanggang ngayon, kontrolin ang East tayo, yung mga Asian countries, yung mga African countries na dati nilang colony. Pero sa ngayon po, ang talakayan po natin ay yung mga sinasabi sa ICC na kitang-kita naman natin ay puro gawa-gawa lamang. Gawa-gawa. O, di ba? Ang Unang-una mahudas. nga, natalakay na po natin yan. Opo. Yung sinasabi nilang war on drugs, hindi naman crime o crimes against humanity yun. These are Ano na yun Police operation, mga kababayan. Diyos ko, Lord. law enforcement, Oh, law enforcement. operations na kahit saang bansa ay ginagawa kung maraming droga kahit sa Amerika, kahit sa Mexico ginagawa yan, war on drugs, sa Colombia, sa mga Latin American countries, sa Chile. Yan. Alam nyo, natatawa kasi lang ako. Mamaya tatalikayin natin. Kita nyo ha. Hindi po policy ng gobyerno ang pumatay na mga civilian. Yung sinasabi ng targeting, di ba, pinaliwanag na natin yan. Opo. Usually crimes against humanity. Genocide. Ikaw ay Chinese, papatayin ka dahil Chinese ka lang. Mali. Ikaw ay Walang ganun. Jehovah's Witness. Mga Jehovah's Witnesses, papatayin namin because of religion. Wala din. Di ba? Walang ganon. Walang ganon. Ano yun, mga kababayan? Eto, sinabi nila, ang mga adik, mga kriminal yan eh. At hindi naman yan pinatay, mga kababayan. Namatay yan dahil ng laban. Ikaw ay PDP laban. Patayin ka. Wala Dahil din PDP ganon. laban ka, wala rin because of political beliefs. Ikaw ay pangit. Wala na. Ubos din na sa ngayon, mga kababayan. Kongreso. Okay ha. Ito ang datos ng PIDEA. Hindi natin datos ito. Noong sinasabing war on drugs, sa mga drug operations, 3% lamang, 3%! Oo. Napakalit na porsyento na nagkaroon ng may namatay. Di ba? Okay. 3% Kasama lang. pa roon yung mga pulis na namatay. Paano naman yung pulis na pinatay? Tao din Kung naman drug yun. addict lang ang pinoprotektahan natin, kakawawa naman yung drug addict na matay, nanlaban eh. Yes. Paano Oo. yung mga pulis? Maraming pulis po na matay, baliwala na Marami. sila. Hindi. Lalagyan nyo ng bantayog yung mga drug addict. Yung mga pulis, walang Bangag. bantayog. Yung mga namatay sa duty. Yung sa 44, walang bantayog. Ang pa-museum ang mga adik. Namatay sa duty. Ay, naku, Yung mga nakipaggera laban sa mga komunista, walang bantayog. Ang lalagay ng bantayog, yung mismong mga lumaban sa gobyerno, malaki sira ng ulo ninyo. It's a rock Siraulo talaga, mga siraulo. decision. Kaya nga 3% lang ang nagresulta sa may namatay. 97% ng drug operations, arestado lamang yung pusher o yung addict. Tama. Plus,
dahil sa hinigpitan yung pagpapatupad ng batas laban sa ipinagbabawal na droga, 1.4 million na Pilipino ang voluntaryo. Na-realize nila na kapahamakan at kakabuti nila 1.4 kapag million sila ay voluntary. nagpatuloy sa pagtutulak ng droga o paggamit ng droga, sila kusang loob pumunta sila, lumapit sila sa pamahalaan at sinabing, i-rehab nyo kami. Yun. Oo. Bihis lang O tulong. sabihin na natin, natakot. Eh, ano bang epekto? Eh, di maganda Magandang pa rin. epekto. Ano bang nagdidisiplina ka? Nananakot ka. Correct. O, di ba? Sasabihin mo Saywar, mga kababayan yan. Saywar. sa anak mo. O, Hindi ikaw naman eh. bawal ang saywar. O, di- Psychological war. Yan ang meaning ng saywar. Psychological war. Hindi ka nag-aaral. May mag-aral ka, kundi tatamaan ka sa akin. O, eh, di ba Yun. disiplina yun? O, wag kang aalis wag kang uuwi ng hating gabi ha, umuwi ka ng alas 9, kundi maaga. tatamaan ka sa akin. Yun. O, di ba? O, papaluin kita. O, anong gusto nitong mga taong ito, mga banyaga? Ang talamak na ang droga, marami nang nire-rape, pinapatay, sinasalaula dahil sa droga. Wala pa rin gagawin yung presidente natin. Palibhasa na Bangag. hindi nyo alam. Bangag. Mamaya i-explain natin bakit yung mga ulalong yan eh. O, di ba? Bakit ganyan ang mga bangag na yan? Yung sa 1.4 million na kusang loob na rehabilitate sa sarili nila, Aha. more than half po noon ay nagbagong buhay, bumalik sa kanilang tahanan, Correct. bumalik sa kanilang mga pamilya, at namuhay ng normal. Matiwasay. Bumalik Oo. sa paaralan, Nagbagong buhay na. Hindi na naging addict. ng trabaho, Naligtas. naging kapaki-pakinabang na miyembro Sana ng lipunan. Sana nga hindi bumalik, no? Sa pagbalik ni bangag, mga kababayan. Witness ako Umayos. dyan, attorney. Oo. Kay General Eliazar. Oh. Nung panahon Si na yun. General Eliazar, drug Hindi. addict. Nag-witness ako dyan sa grupo niya. Eliazar eh. Sila po yung naparehab. Okay. Sila yung tumulong Kala natin na magbagong buhay. para mawala yung mga Tawon. addict. So, nagbago sila. Ayun, tama. Binigyan sila ng certificate na okay na silang magbago. Hindi sila lumaban. Nag-rehab sila. Oh, eh, Surrender, mga kababayan. May kilala tayo. Marami tayong mga kakilala na, bumabatak pala itong mga taong ito. Siyempre, pag bumaril ka sa Oo. pulis, ano gusto mong gawin ng pulis? Magtakbuhan. Anong kasong pulis yun? Kaya Siyempre, nga. bubunot ng baril yun, makipagbarilan. Tama. Eh, siyempre, anong training ng adik sa training ng pulis? Lalo na kung, di ba, may training yung pulis eh. Correct. O may academy yan. Meron Opo. niyang training sa firearms, sa hand-to-hand combat. Siyempre sa martial arts, train yung pulis yan eh. Alam nila yung Siyempre gagawin. madadaig ka ng pulis kung barilan at patas yun lang. Opo. Eh siyempre, daig ka ng pulis, tatamaan ka talaga. Opo. Yan eh. Ala. Magaganda ang mga baril niyan, lalo na ngayon nung minodernize nung panahon ni Pangulong Duterte. Kita mo ha, noong kasagsagan ng war on drugs, 60% ng mga barangay drug-free. Yes. At may datos yan, hindi yung drug-free ni Auntie Claire na noong tinanong, ano-ano po yung mga barangay, hindi siya makapagsabi. Bago nung inipit na siya ni Eden, binigyan niya si Eden ng mga blankong papel para kunyari makapal. Tapos wala mga blanco pala, no? Sira ulo talaga si Clay Castro, no? Hindi naman totoo. Ang totoong makapal yung mukha niya. Ni Claire. Anyway, at datos din po yan, nagkaroon ng 73% na pagbagsak ng krimen sa bansa. Bakit? Kasi yang mga drug po siya predicate crime yan. Opo. Kag ikaw ay nalulon sa droga, anong gagawin mo? Inubos mo na yung pera mo sa droga. Magnanakaw ka. Magnanakaw ka. Papatay ka. Mag-hold up ka. Iba ganun di ba? eh. Opo. Magkikidnap for ransom ka. Magkakarnap ka. Opo. Di ba? Lahat ng masama. Tumataas ang Krimen. krimen. May tama Dahil sa ka. mga Hindi mo na adik. alam ang tama sa mali. Manggugulpi ka. manggugul na. Mananakit ka. Mangre-rape ka. Magdadrive ka ng sasakyan. Wala ka sa tamang pag-iisip. Makakabunggo ka ng tao. Makakapatay Makakaaway ka pa. makakadisgrasya ka. Di ba? Opo. Kaya, nabawasan ng husto ang droga. Yun. Bumagsak ang kriminalidad. Pagkatapos, palilitis mo sa ibang bansa
Yung tao na noong panahon, wala pong Bangag. argumento rito. Kahit Bangag. sinong itanong mo, walang Bangag. magsasabi sa yung matinong tao na ang pakiramdam nila hindi sila mas ligtas sa kanilang mga bahay, sa kanilang mga sasakyan, sa kanilang paglalakad sa kalye, sa kanilang pagbabiyahe, pagko-commute. Noong panahon ni Pangulong Duterte, walang Talaga? magsasabi noon. Ang hindi lang naging ligtas noon, hanggang Mga hindi kriminal. lang ligtas, Sila yung Dilima. mga pusher, yung mga kriminal, Takot sila yung ngayon. mga adi, kaya nga natakot sila eh. Takot silang lumabas. Kusang loob na nga silang nagparehab o di ba? Walang ganon. Walang ganon. Gawa-gawa lang ito ng mga bleeding hearts liberals. Ito mga bleeding hearts liberals, ibang klase ito eh. Alam mo ba, dahil sa mga liberals sa Amerika, merong isang nang rape na Muslim. Hindi natin sinasabing siya ay rapist dahil siya ay Muslim. Marami tayong kaibigang Muslim, maayos eh. Alam mo ba, na-rape siya, na-absuelto siya. Alam mo kung bakit? Alam mo Bakit po? depensa niya na siya ay kinatigan ng mga liberals doon. Binigyan siya ng pangdepensa. Hindi daw niya alam na mali yung pangre-rape. Kaya siya na-absuelto. Kita niyo, Grabe. bago merong movement, yung pedophilia daw. Alam mo yung pedophilia, di ba? Oh, Lord. Yung ang hilig mong mga abuso ng mga minor de edad. Bata. Hindi, Hindi daw yun krimen. di ba ignorance of the law excuses no one? Pero binaliktad, binendalo. Yan talaga mga kababayan, no? Mga liberal, no? Etong mga liberal party ngayon, no? Bendalo. Hindi daw dapat parusahan yung gumagawa noon. Lord. Dapat ipagamot. Pedophilia Nako. daw is not a crime. Oh. It's a disorder. Dapat lang daw ipagamot. Anong Kunwari, gamot-gamutan, tapos wala rin. Ulit na naman. May bibiktimahin na naman. Sinira mo yung kinabukaso ng minor Nung bata. bago hindi kayo kukulong, pagagamot ka, pagkatapos pag tingin nila magaling ka na, Ulit. pahayaan kang mangmolestya ulit. Ganyan ang mga liberals, kaya kamote ang mga yan eh. Oo. Anyway, magpapatuloy po ang ating Anyway, anong masasabi nyo dito? Post or comments below.